Pambihirang pag-atake ng Israel. Sisimulan na nga ba mga sangkay laban sa Hamas? Yan po ang ating alamin ngayon. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. Okay, sa baba ng video na to, itong mismong pinapanood nyo, may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto mga sangkay, mayroon pong balita na itong Israel ay naghahanda na po sa pag-atake. Ito po mga sangkay, Israel's defense minister tells troops to prepare for ground invasion. So, laban po ito sa Hamas, ulitin ko, hindi po ito laban sa Palestine. Okay? Kasi itong, kumbaga, dito sa Pilipinas, anong mayroon? Sa Pilipinas, ang may halimbawa ko sa Hamas ay yung New Pink Army. Alam nyo na yun kung ano mga sangkay, kung sino-sino sila. Sila po yun. Kumbaga, ganun ang situation sa Palestine. Palestine ay magkaiba po sa Hamas. Ang Hamas po ay militanteng grupo na tinagurian ng Western na terror group, mga sangkay. At alam nyo, malaki po talaga ang involvement lagi ng Israel pagdating po sa mga nangyayari sa ating mundo. Every time po na mayroong gulo sa Israel, nabubulabog po ang buong mundo, di ba? Naalala nyo mga sangkay nung nangyari yung digmaan ng Ukraine at Russia. Siguro sabihin na po natin na mayroong shake na ganap. Pero hindi ganun grabe. Kasi sila lang po ang nagkaroon ng banggaan. Pero dito mga sangkay, Israel, talagang every time na puputok yung napakalaking problema dyan sa Middle East, meron po kaagad nagugulo po kaagad yung buong mundo. Why? Kasi ang Israel po talaga ay nasa mga sangkay, nasa propesya sa Biblia. At actually, itong nagaganap ngayon, siguro may mga magtatanong, sangkay, ano ba mangyayari after po maganap itong digmaan? Sino nga ba ang mananalo dito? At ano nga bang susunod? Tandaan po natin na sa propesya ng Biblia, ang pinakamalaking digmaan na possible maganap anytime, kapag andyan na po yung sinasabing Antichrist, ito po ay ang Gog and Magog war or battle. Laban sa mga sangkay? Laban sa bayan ng Diyos. Sinabi sa Biblia mga sangkay, from the north, di ba? Magmamarcha po sila papuntang Jerusalem. Papalibutan po nila yung Israel. At alam nyo mga sangkay, may mga komentary nga po. Ilang beses na ako nakapanood ng komentary o nakabasa kasi nag-research po tayo tungkol dyan. Ang tinutukoy po sa battle na yon ay walang iba kundi Russia. At ngayon mga sangkay, may involvement na nga po ang Russia. Pero ano pa siya? Nagaano pa siya ng kapayapaan. Siya pa yung nagtutulay, nag-mediate para po sa mga magkaayos. Kaya nga lang ang Israel ayaw po, 'di ba? Ayaw po niya ng kamayan, mga sangkay, kasi malaki po o matindi ang kanilang ginawa. Ngayon, gusto po nila mabura talaga ang Hamas kasi kung hindi mabubura sa mundo ang Hamas, tuloy-tuloy pa rin po. Walang mangyayaring maganda. Tuloy-tuloy pa rin ang panggugulo nitong Hamas. At ayon nga po sa mga Palestino na sinasabi po nila na itong Hamas lang naman talaga ang problema. Sila walang problema sa Israel. Ang ginagawa lamang po nila, tinataniman po nila ng galit ang Israel, ang mga Palestino laban po sa Israelites. Diba? At alam nyo mga sangkay, pag-uusapan po natin ito sa susunod. Bukas abangan nyo ang lahi na pinagmulan nitong Palestine. Malalaman nyo mga sangkay kung sino-sino ang mga to, so abangan nyo sa susunod nating topic. Ngayon, eto na nga po. Dito na tayo. So, pinaghahanda na po ang Israeli troops. Tingnan po natin. Magkakaroon po kasi sila ng pinakamalakas na ground offensive. Malaking opensiba po ito. Sabay-sabay po yan. Remember, ang nakapalibot po sa Gaza, nasa 300,000 or more than 300,000
soldiers. Reservist po yan, mga sangkay. Tapos sa harap ng dagat ng Gaza, andyan naman po yung mga pandigma ng Western countries, nakaabang lang. So, yan po yung ganap ngayon. So, panoorin po natin ito. The IDF is laser focused on one mission and one mission only, and that is to take out Hamas. Yan talaga ang mission nila, mga sangkay. Yan. Kung titingnan nyo mga sangkay, ito mga tangke, ito po yung nakapalibot sa Gaza. At ngayon, pinapaalis lang muna yung mga civilian. Pag natapos na yung pag-alis ng mga civilian, ito na mga sangkay, magsisimula na po yung matinding pag-atake. We are doing now, we are striking Hamas militants and Hamas targets with intelligence. We are focused right now on ensuring the protection of Israeli civilians. Yan. Grabe, no? Babae po yan, mga sangkay. Napakarami. Ewan ko napapanood nyo sa TikTok or iba pang social media platform. Ang dami pong babae na sundalo ng Israel. Yan, no? Loaded tanks roll along border. Ayan mo, makikita nyo naman mga sangkay. Mga tangking pandigma po yan na anytime mananalasa sila. Grabe yun. Israel's Defense Minister, sinabi daw po sa kanyang mga kasundaluhan na papasukin daw po nila itong pinagtataguan itong Hamas sa mga anumang oras, mga sangkay. At ngayon nga, ang kalaban po ng Israel, hindi lamang po talaga itong Hamas. Meron pa, Hezbollah ba yun? Kung tawagin. May mga, yung Lebanon ngayon, nasa na po. Bumasok na rin po sila sa digmaan. Hindi ko lang alam kung yun po yung official na soldiers nila. Kasi karamihan naman mga sangkay sa mga bansa, meron po talagang mga military na mga hindi naman talaga belong sa government. Halimbawa dito sa atin, dito sa Pilipinas, napakarami, may MNLF, 'di ba? Tama ba? MNLF, tapos iba pang mga tribe na may mga sariling sundalo. So, parang ito rin po ang nangyayari. Pero itong Israel talaga, pwersa po talaga ng gobyerno nila yan. Ayan o. Ang target daw po ng Israel Defense Forces, nakafocus lamang sa Hamas. Ulitin ko, hindi po sa Palestinians, kundi Hamas. Yung mga nakikita nyong nagkalat mga sangkay na isinisisi po sa Israel, Hamas po may gawa dyan. Sila po ang gumagawa ng ganyang kalokohan. Hindi ba nga po, siniwalat na po yan ng anak ng Hamas. Siya po ang unang nagsalita niya na sinabi niya, ganyan ang ginagawa nila para palabasin na Israel, lalo na yung sa hospital. So, yan po ang focus ng Israel, target ang Hamas, and keep civilians safe. Yan po yung pinaka-main goal nila ngayon, mga sangkay. Kasi, hindi po pwedeng lumusob sila na andun yung civilian. Diba? Kailangan unang-una ang civilian kaagad ang isipin. Kailangan mawala muna yung civilian kasi hindi magiging successful ang kanilang operation, ang kanilang ground offensive kung may mga civilian na madadamay. Diba? Kapag nangyari yun, baka sila pa yung habulin ng international. The IDF is laser focused on one mission and one mission only, and that is to take out Hamas. So, yan po mga sangkay.
Ngayon, meron nga pong video dito, itong defense minister nila na nagsasalita. Ito, panoorin po natin. הזה אין מחילה, רק השמדה מוחלטת של ארגון החמאס. Ilan sa mga mga sangkay, ilan sa mga tropang militar nila ay hindi lamang po talaga Jewish. Meron po dyan mga Muslim. Kasi itong Israel, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na ang Israel ay parang dictator. No. Para po sa inyong kaalaman, ang Israel po yung, ito po yung bansa dyan sa Middle East na may democratic system. Democratic country po sila. Ibig sabihin, malaya po yung mga tao dyan. Kaya nga sabi po ng mga OFW, sila po yung bansa na napakaraming relihiyon sa loob. Kasi nga, sila demokrasya ang mayroon sila So, may Muslim, may natural mga sangkay, yung pinakaano talaga dyan, yung Judaism. Judaism, yan po yung religion ng Israelites o Jewish. At ito mga sangkay, for your information, ang natitirang tribe ng Israel ay ang Jewish. Ito po yung tribe of Judah. So, meron po yung 12 tribes kasi. Okay? 12 tribes. At itong tribe of Judah na lamang po ang natitira. Kung hindi ako nagkakamali, ito po yung pang-apat na anak ni Jacob, mga sangkay. If I'm not mistaken. No? Ito na lamang po yung natitira after po ma-wipe out po sila ng maraming sumakop sa kanila. Pero, pag-uusapan po natin yan sa susunod, mga sangkay. Ano nga ba ang relationship at nananalaytay na dugo ng Israel at iba pang mga Arab countries dyan sa nakapaligid, mga sangkay? Kasi, alam nyo, abangan nyo na lang sa vlog natin. So, ito na nga, sabi po ng Israeli Defense Minister, there is no forgiveness for this thing. Patay tayo dyan. Only total annihilation of Hamas organization. At lahat po, talagang yan po ang gagawin nila, mga sangkay. At sabi po dito, ito, it will take, ito very important na malaman po nating lahat. Sabi po ng Defense Minister, it will take a week, it will take a month, it will take 2 months until we eliminate them. You are not alone in the battle. Alam niyo, ang Israel kasi, mga sangkay, sanay po yan. Kahit pagbasa po kayo ng Bible, ang Israel po talaga, batak po yan sa digmaan. Alam niyo si King David? Yung pinakamagaling sa digmaan, mga sangkay, na hari. Hari siya, pero nakikipagdigma po siya. Kumasama siya sa battle. Yan po, mga sangkay, ang Israel po talaga ay talagang sanay sa digmaan yan. Kailan lamang po sila huminto sa pakikipagdigma? Nung time ni King Solomon. Nung kinaibigan, inasawa ni King Solomon, mga prinsesa, na mga kaharian, mga sangkay, nagkaroon ng peace ang buong area na yan. Balit, after niya, nagkaroon na ng destruction ang Israel, nagkasakop-sakop until tribe of Judah na lamang po ang tumindig at natira, mga sangkay, and up to now. So, ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong komento sa gagawin nila na malaking opensiba na anytime mangyayari na, mga sangkay? At hindi po natin alam yan kung paano nila gagawin. Basta alam po natin, nakapalibot po ang mga kasundaluhan nila dyan sa Israel. So, pray for Israel, mga sangkay, and also to Palestine, civilians, na maging safe at mapagtagumpayan ng Israel laban po sa Hamas. Ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, at kapag nakita nyo ng mga sangkay, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.